At hindi kayo kasama doon. Kami lang. So nagkaroon na talaga ng tinatawag natin na arrogant. Doon po sa isip at puso ng mga soldier ni Gideon. At dahil doon, merong mali-disqualify. Dahil yung commitment, it requires humility. Hindi lang sapat na matapang ka. Hindi lang sapat na handa kang mamatay sa pinaglalaban ng advokasya. Ang commitment, kinakailangan mo din ng pagpapakumunta. Kaya tamang-tama po yung sinabi ni James sa James 4:6. God opposes the proud, and He gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos yung mga mayayabang. Ayaw ng Diyos yung mga nagmamataas. Subalit yung mga taong merong poor in the spirit, yun po yung pinagkakalooban ng Diyos sa punuan pa ng higit pa sa kanilang inaakala. Yung ang tingin nila sa kanilang sarili ay wala silang kwenta. Yung ang tingin nila sa kanilang sarili ay meron po silang maraming pakukulang at hindi sila kinakailangan gamitin. Yun po ang gustong gamitin ng Lord. 9,700 po yung disqualified sapagkat nasumpungan ng ating Panginoon na meron po silang spirit of arrogance. Ang nakita po ng Panginoon kay Gideon is yung spirit of humility. Sabi nga po ni Haring Solomon po sa Proverbs chapter 16 verse 18. Kung may pa-flash mo kuya, pakiflash para ma-notes din nila. Ito pong si Haring Solomon, yung Proverbs sa White Saying, na nahati po ito sa dalawang bahagi. Ito po yung practical living, and another one is yung leadership. Ano ba yung pinaka-importanting parte ng isang leader? Kapag ang leader po ay nagkaroon na ng salitang pride, doon na po nagsisimula ang destruction. Kaya tama po si Solomon, pride goes before destruction. A haughty spirit before it falls. Nagugat doon sa pride. At kapag yung pride po ngayon ay mas lumalim ng lumalim, no, nadidistract na po yung buhay ng isang naglilingkod. Ang tingin niya, siya na yung greatest, siya na yung great, siya na yung the best. And then another one, yung haughty spirit, nagkakaroon na siya ng pagmamayabang. At doon na siya ibinababa ng Lord. Kaya out of 10,000, 9,700 disqualified because they have a haughty spirit. At 312 lang ang nakita ng Lord na meron talagang tunay na pagpapakumbaba sa Diyos na alam hanapin si Yahweh at hindi kumining sa kanilang kalakasan. Sabi ng Lord doon sa 300, sa inyong 300 at sa iyo Gideon, babaksak ang kamay ng mga Midianites. At pangatlo po, hindi lamang sapat na meron kang tapang. Hindi lang sapat na meron kang humility. Commitment required sacrifice. Ang laki pong sakripisyo ng ginawa ni Gideon sa kanyang buhay. Si Gideon po ay isa sa mga inaasahan ng bansang Israel because he is a farmer. Siya po yung nagpapabi ng mga pananim po, lahat po ng crops, pati cattle sa mga hayop, tinatabi po niya yun para meron po makayang bansang Israel. At isa po siya sa mga inaasahan. And then later on, tinawag siya ng Lord na maging sundalo. Sacrifice po yun. Yung mag-shift ka ng iyong career from your comfort zone to your battlefield, ang laki pong sakripisyo po nun. Yun na yung iyong nakagawian, yun na yung nakasanayan, yun na yung nakamulatan, master mo na, and at the same time, mag-shift ka ng ibang course, mag-shift ka ng ibang linya mo, at yung linya mo, hindi mo alam kung paano gawin,
sacrifice po yun. Pamunuan mo yung isang bayan, isang bansa, at sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, use me mightily, sacrifice po yun. Yung sleepless nights ni Gideon, yung paggawa po niya ng mga strategy, yung pagdulog niya kay Lord, yung pananalangin niya, yung pag-aayuno niya, yung pagkausap niya sa mga iba't ibang tao, that is sacrifice. At hindi po magagawa ni Gideon yun unless meron siyang pure commitment kay Lord, nagampanan po yung dakilang layunin po yun. Kaya yung tatlong bagay po yun, makikita po natin na we are truly committed kay Lord kapag meron po tayong courage. Kapag lagi po tayo nagpapakumbaba sa Panginoon at hindi po natin tinitingnan yung sitwasyon na kayang-kaya natin at sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya ito kung wala ka. At hindi po natin masasabing committed tayo kay Lord unless na nagsasakripisyo tayo sa Kanya. Di mo ba yung pinaka-greatest example of sacrifice yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross? Yan po yun. Yung pinaka-greatest sacrifice of all. Marahil yung sakripisyo yung ginawa ni Gideon wala pa sa kalingkinan or 1/4 or 1% na ginawang sacrifice ni Lord. Even yung mga sacrifice na ginagawa po natin sa kasalukuyan, hindi nakaabot sa sacrifice yung ginawa ni Lord. Yung sacrifice na ginawa ng Lord is once and for all. Nung iwan po niya yung kanyang kanindigan sa kalangitan, iwan po niya yung trono, iwan po niya yung lahat ng meron siya, at magkatawang tao, yun na po yung pinakamatinding sakripisyo na ginawa sa kasaysayan ng ating mundo. Yung Diyos na nagkatawang tao. Para saan? Para iligtas yung mga kasalanan po natin. That is the greatest sacrifice of all. Na minsan ay binabaliwala po natin. By the way, yung pagligtas po ni Gideon sa kamay po ng mga Midianites is yun po may kinalaman din po sa pagliligtas ng Lord sa ating po mga makasalanan. Doon din po ang baksak po niya. It's a matter of example lang po. Kung baga si Gideon is the Savior of Israel nung time na yun. At si Lord, siya naman po yung naging kaligtasan natin na tayo mga mga. Ganoon po katindi yung sakripisyo ng Lord sa buhay po natin. Ay madalas binabaliwala po natin. Yung 22,000 soldiers na nawala, na disqualified. Aside from there, yung kaduwagan po nila. I believe so. Nakita ng Lord na yung kanilang heart is not pure. Merong mga sins sa kanilang heart. And yung 9,700 out of 10,000, aside from pride, nakita ng Lord na meron din silang sins sa kanilang puso. Itong 300 na ito na natitira, ito lang yung nakita ng Lord na aside sa meron silang commitment, meron silang courage, meron silang humility, at kaya nila magsakripisyo. Meron silang holiness sa kanilang puso. Dahil sinasabi sa Luke and sa Leviticus and Deuteronomy, be holy, for the Lord our God is holy. Hindi mo tayo makakarap sa Panginoon, hindi mo tayo makakapaglingkod ng fruitful and committed unless we are holy. Posible ba na maging holy? In our own capacity, hindi natin magagawa yun. Pero sa grace ng Lord, at sa work ng Holy Spirit, through sanctification, magagawa po. That is the work of the Holy Spirit, to sanctify the saints. At magiging karapat-dapat lamang po tayo humarap kay Lord kapag nakita na na empty ang ating heart sa Kanya. Kaya nga sabi ko po sa prayer meeting last night,
Ang labanan po ngayon, hindi paramihan ng members. Ang labanan ngayon, hindi pagandahan ng church. Ang labanan ngayon ay hindi amenities, hindi pleasantness ng lugar. Ang labanan ngayon ay hindi pagalingan ng eloquency ng preaching. Ang labanan ngayon is holiness. Sapagkat gustong-gustong agawin ni Satanas yung kabanalan na ibinibigay sa atin ng Lord. Nung si Lord ay namatay sa krus ng Kalbar, tinanggap natin siya. In-impart sa atin ng Lord yung holiness na yun. At yung kabanalan minsan ay nagiging palatak na salita na lamang sa atin. Na kapag tayo nagkamali, pwede namang humingi ng tawad eh. And then paulit-ulit na lamang po tayo. Sabi po sa Hebrews, minsan lang po namatay si Lord. Kapag paulit-ulit po natin ginagawang kasalanan, paulit-ulit din po natin siyang parang pinatapos. Hindi man po literally, pero pinapahirapan natin ang puso at damdamin ng Panginoon sa mga kasalanan ng ginagawa. At ganoon din po naramdaman ni Gideon. Doon po, sa almost 20,000 ito ba? Nalalungkot po siya. Sapagkat nandun ay expectation ni Gideon na yung 32,000 soldiers ay magiging sundalo ng Panginoon. Pero yung expectation na yun, naging great humiliation sapagkat 300 lang. And again, 0.001% out of 32,000 lang ang inalito. And this is the greatest situation. Yung labanan ng bansang Midian at ng bansang Israel. Of course, sabi ko nga po sa inyo, kung yung 32,000, punong-puno na ng discouragement. And then, naging 10,000, punong-puno na ng discouragement. Yung 300 pa kaya? Siguro wala nang gusto mag-support kay Gideon. Pero sabi ng Lord kay Gideon, Gideon, dalhin mo si Pura sa iyo. Dalhin mo doon sa may bundok. Kapag si Pura, siya yung magiging encouragement sa'yo. Di ba sa church meron nung doon sa sulat ni Paul, aside from the 19th, the latter part of chapter 12 ng 1 Corinthians, may sinabi yung Lord. Yung ministry of reconciliation. 1 Corinthians 5:18, kung dyan nakami ko yung pang-flash na. Dahil niling tayo ng Lord, pamagitan ni Jesus Christ. At kung tinanggap natin siya, binigyan tayo ng another ministry. And that is the ministry of reconciliation. Kasama po doon yung encouragement. At si Pura po, siya po yung naging encouraging body ni Gideon. Sabi ng Lord, alam ko gusto mo nang sumuko, Gideon. Alam ko na gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang ituloy. Pero si Pura, meron siyang espiritu na kaya kayo i-encourage sa isang salita lamang. Nakita niyo po, isang salita lang yung sinabi ni Pura. Pero, nag-ignite yung puso ni Gideon at sinabi niya, binigay na ng Lord sa kamay natin ang bansang Midian. Sabi lang ni Pura, sumasa iyo ang Panginoon Gideon. At yun na. At nung gabing pong yun, sabi ni Gideon sa kanyang 300 soldiers, magsigising na kayo at ibibigay na ng Diyos sa ating mga kamay ang mga mananakot. Ang hawak po ng mga soldiers that time ay hindi po mga armas. Ang hawak po nila trumpet. Kumbaga, musical instrument.